kaibigan, magandang umaga sa ating lahat ng mga taga-subaybay sa Ronda Balita. At inyo pong masasaksihan ang lahat ng mga kaganapan sa ating bansa sa pamamagitan po ng paghahatid namin ng balita at pagbabalita ng TV22 dito po sa Olongapo. Masasaksihan din po ninyo mga kaibigan ang mga kaganapan dito sa Olongapo, maging sa Karatig Bayan, mula Bataan hanggang Zambales. Kaya binabati ko po lahat nating mga kaibigan na mga taga-subaybay, lalo na po sa buong Metro Manila, Bataan at sa Olongapo, Zambales. Naimbag na bigat na kayo amin na po at mayapa baki kayo nga naman sa ating mga kapangpangan at maganday alo kayo makaganawan at mayong buntag sa mga naminaw na nanaw na mga Bisaya at ganun din sa mga ating mga kababayang mga kuyunin, mayad nga temprano sa inyo. At maupay na aga naman sa mga waray. At siyempre, doon naman sa mga Ilonggot Ilongga, ay maayong aga sa inyo nga tanan. Assalamualaikum naman sa ating mga kapatid na mga Muslim. Subaybayan po ninyo ang paghahatid ng balita mula po rito sa Subic Broadcasting Corporation. Mga kaibigan, atin pong alamin o ano na ang mga pangyayari sa ating bansa. Sa una pong balitang nasyonal, si Pangulong Noynoy Aquino nag-alok ng tulong sa Turkey. Sa Prime Minister. Nagpahayag ng kahandaan ang gobyerno ng Pilipinas na tumulong sa Turkey laban sa paghahasik ng karahasan ng Islamic State of Iraq o ito yung tinatawag na ISIS. Sinabi kahapon ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino na sa bumibisitang Prime Minister na si Ahmed Davutoglu na batid nitong malaking hamon sa Turkey ang banta ng ISIS. Ito po yung mga kaibigan na nasa border ng Syria na maaasahan anya ayon kay Pangulong Noynoy Aquino. Maaasahan anya ng bansang Turkey ang mga Pilipino bilang kaakibat sa paglaban sa karahasan na idudulot ng ISIS. Pinasalamatan naman ni Pangulong Noynoy Aquino ang Prime Minister na si Davutoglu dahil sa ipinakitang suporta sa peace process ng Mindanao, partikular na ang isinusulong na bansang Moro juridical entity. Nagkasundo ang dalawang leader na mas palalimin pa at paiigtingin ang relasyon ng bansang Pilipinas at ng bansang Turkey sa pamamagitan ng ilang nilagdaang kasunduan ng ating bansa. Ayan po mga kaibigan ang balitang nasyonal na inyo pong mababatid. At yan po ay isa lamang sa mga inaalok ng ating Pangulong Noynoy Aquino na nakakatiyak tayo ng kakampi laban sa tinatawag na itong Islamic State of Iraq and Syria, na kung saan ay napabalita po na karamihan pumasok dyan ay mga Pilipinong na nanggagaling pa sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Samantalang magandang balita para sa ating mga manggagawa. Sa mga manggagawa na naghahangad na tumaas na ang kanilang sahod, maging dito sa Bataan o Zambales, na makakamit na nila ang dagdag na sahod.
Yan po mga kaibigan, ang tabayanan po ninyo sa pagbabalik ng Ronda Balita. Yes mga kaibigan, patuloy po tayo sa ating pagbabalita. Para po sa karagdagan ng ating mga balita, ito pong minimum wage na makakamit na ng mga manggagawa ay makakamit hanggang mga probinsya. Ito po ay ibinigay na at idiniklara na ang sahod dati ng mga manggagawa sa NCR ay 11,000 lamang. Ngayon ay aabot na ito ng 16,000 buwan-buwan. Kasado na po mga kaibigan sa araw ng Huwebes, Nobyembre 20, ang protesta ng mga grupo ng mga manggagawa. Ayun kakasapa pala to. Bagamat pumayag naman si Baldos dito Ayon kay Confederation for Unity, Reform and Advance for Government Employees ay itong si President Ferdinand Gaiti, layunin ng lahat ng mga manggagawa at ng mga na magkaisa na ipanawagan ang aumento na sahod ng mga empleyado sa mga pribado at pampublikong na sektor. Paliwanag ni Gaiti, tapos ang 11,000 na buwanang sahod para sa mga minimum wage. Kaya hihilingin nila ang itaas sa hanggang 16,000 kada buwan. Samantalang tatanggap ng dagdag sahod naman ang mga manggagawa sa pribadong sektor sa Central Luzon. Ito ay matapos aprubahan na ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board. Ito yung RTWPB. Inaprubahan na po ng tripartite ang minimum wage na sa buong rehiyon, sa naturang rehiyon, ang 13 pesos na uminto sa arawang sahod ng mga manggagawa. Ito ang good news. 13 pesos ay inaprubahan na ng tripartite Wage and Productivity Board. Ito po ay galing na po sa ating pamahalaan ng 13 pesos. Yan po ang inaprubahan na ng ating pamahalaan. Gayon naman, ayon kay Labor Secretary Rosalinda Baldos, magiging epektibo na ang naturang aumento sa mga sweldo na 15 araw-araw. Ito uminto sa sweldo na 15 araw-araw matapos ilalathala muna nila ito sa mga pahayagan sa buong bansa. Saklaw ng bagong wage increase ang Bataan. Okay, take note. Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, at Zambales. Sabi siguro ng iba, iba't wala Olonga po. Hindi, Zambales dito. Dahil dito, naglalaro na sa 342 hanggang 349 ang arawang sahod ng mga manggagawa sa non-agriculture sector. At 303 naman hanggang 319 para sa mga agriculture sector. At 324 naman hanggang sa 338 para naman sa mga manggagawa
sa larangan ng retail service establishment. Hindi naman saklaw ng naturang bagong wage order ang mga household o domestic worker at mga taong inimpleo lamang para personal na magseserbisyo sa isang individual. Oy, yan ha. Linawin na natin ha. Ngayon, naipapublish na ito. Ay tatlong 3 consecutive issue ito. Nadagdagan na po mga kaibigan ng 15 pesos. Kita mo, tagumpay ang laban ha. Kaya doon sa mga taga-SBMA na naghahangad na ng madagdagan ang kanilang trabaho, kanilang sahod, ay ito na. Ay, yung dito kasama rito yung sa mga private ito ha, at pampubliko. Ayan kasama na. Empleyado ng pribado at pampublikong sektor. Ayan ha. Ipinaliwanag na ito. Ngayon lang. Kasi pumasa na po ito sa RTWPB. Ito po yung tinatawag na Regional Tripartite Wage and Productivity Board. Ay sa 13 rehiyon, ang nauna dito itong Region 3. May malaki-laki na itong uminto nito. Ang ipinasa naman nila ay 13 pa. Ngayon, effective naman itong 15 pesos na pinanawagan ng labor union kapag naipapublish naman ang paglalathala ay ilalathala mo na ito ng 3 sunod-sunod sa iba't ibang pahayagan. Yan mga kaibigan kasama sa mga mauumintuhan ng sahod ay ang Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Ayan, good luck sa ating mga manggagawa, ay tataas na ang inyong mga sahod. Samantala, 13-month pay at bonus ng government workers maaga nilang matatanggap. Tatanggap ng mga taga City Hall. Magpamerienda ka na, Lawrence. At si Emmanuel. Ito 13 months pay. Yan 13-month pay at bonus sa government worker. Maagang matatanggap. Ang swerte ng makakatanggap ng 30,000 bonus dahil 30,000 ang sahod. Ito hindi na makikipagbuno pa sa Christmas sa araw ng Kapaskuhan ang mga empleyado ng pamahalaan. Makaraang tiyakin ng Department of Budget and Management na ibigay na sa loob ng linggong ito ang kalahati ng kanilang 13-month pay at cash gift para sa Kapaskuhan. Kasama mga taga-SBMA rito yung mga civil service dyan. Yan medyo magpakain na kayo, magpakanton kayo. Yan ayon kay Budget Secretary Florencio Abad, ang year-end bonus at extra cash gift ay inaasahang makakatulong sa mga gastusin ng mga kawani ng gobyerno ngayong holiday season. Ayan, napakaganda. Ang pondo ay kukunin niya mula sa pambansang budget ngayong taon. May ilang tanggapan na ang nakatanggap ng kanilang natirang 13-month pay nitong Biyernes, habang ang ibang departamento naman ay sa loob ng linggong ito. Nauna nang ibinigay ng gobyerno sa mga manggagawa ang kalahati ng kanilang 13-month pay noon pang Mayo para magamit sa gastusin ng mga anak noong pasukan ng klase. Ayan mga kaibigan, medyo napakagandang balita niyan. Kaya siguro nakangiti na
ang ating mga kababayan ngayon sa kanilang siyempre, kaya mantakin mo, matatanggap mo yan, 13 months, mayroon pang tinatawag na mayroon pang dagdag sahod. Ayan, biyaya yan sa atin mga kaibigan. Kaya salamat sa ating pamahalaan na gumawa kagad ng paraan para hindi po mabibigo ang ating mga manggagawa. Samantalang sa balitang pulis, isang vice mayor po mga kaibigan, patay sa riding in tandem. Patay ng pagbabarili ng dalawang suspect ang vice mayor ng Bilyaba sa Leyte kahapon. Ito pong Bilyaba, matagal din akong naka-stay. Sa sunod ng palumpon ito. Ito po sa Leyte po ito. Nasa harap umano ng isang restaurant na kanyang pag-aari itong si Vice Mayor Claudio Martin Larrazabal nang puntiryahin ng mga suspect na nakamotorsiklo dakong alas 11:45 ng anang tanghali. Batay sa inisyal na ulat, tinatayang nasa 7 bala ng hindi pa malamang kalibre ng baril ang pinakawalan sa katawan ng biktima. Agad namang isinugod sa Ormoc Hospital ang nasabing Vice Mayor, subalit hindi na ito nakarating pa doon ng buhay. Patuloy ang investigasyon ng kapulisan kung sino ang nasa likod at motibo ng pamamaslang kay Larrazabal na pinsan din ng dating Commission on Election Commissioner Gregorio Larrazabal. Yan po mga kaibigan ang balitang pulis. Samantalang isa pang balita, isang enforcers ay hinataw ng helmet ng motorista. Arestado ang isang mag-live-in partner matapos manakit ng isang tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at isang tabloid photographer sa Quezon City. Ayon sa traffic enforcers na si Gerardo Santiago, hinuli niya sa Bagong Bayan Libis ang nagkaangkas na mga motorista na sina Edwin Girimbaw, 26 anyos at Roselyn Garcia dahil sa pagmumotor ng nakatsinilas lamang na paglabag sa umiiral na dress code sa pagmamaniho ng mga motorsiklo. Sa halip anya na ibigay ng driver ang kanyang lisensya, nakipagtalo ang dalawa sa MMDA. Pinagsisipa umano ng babae ang enforcers at hinampas pa ng helmet. Nagkataon naman na napadaan sa lugar ang photographer ng pahayagang abante na si Artson at nagtanong kung ano ang nangyayari. Gayunman, sinugod din siya ng babae at ng lalaki at pinaghahampas din umano na hanggang sa matumba ito. Kapwa nagtamo ng mga bukol at sugat sa sina Santiago at Son. Dumating naman ang iba pang traffic enforcers kung kaya nahuli ang mag-live-in partner. Nakakulong na ngayon sa Quezon City Station 12 sina Girimbaw at Garcia at naharap sa kasong physical injury at direct assault. Kawawa si Artson. Kawawa si Bama. Bakit tinataw si kaibigan natin ito si Artson? Ibig sabihin nagkaroon na ito ng bukol ngayon.
Hirap talaga buhay ng mamamahayag. Pinagkahampas ng helmet. Sigurado yun, malaki-laki ang bukol nun. Samantala mga kaibigan, 3 nurse didball sa kotse. Tudas ang 3 nurse habang 4 naman ang iba pang sugatan nang maaksidente ito sa southbound lane ng C5 flyover sa Pasig City kahapon. Doon the spot sina Lynn Pascua, 39 anyos, at Dalbani Street ng Dalbani Street, Cubao, Quezon City, at Roseanne Asusina, 23 anyos, at si Janine Ray Manzanida, kapwa mga nurse ng Salve Regina Hospital, nang salpukin ng rumaragasang sasakyan ang kanilang sinasakyang Asian Utility Vehicle o AUV. Dakong alas 2:30 ng madaling araw. Sugatan ang suspect na driver na si Luis Asistio III. Gayon din ang driver ng nasalpok na EUV na si Ryan Lester Yadaw. At mga pasahirong sina Jacqueline May Tarado at Bubbles Lapos. Sa investigasyon ng kapulisan, ayon sa dakong alas 2:30 ng madaling araw nang maganap ang insidente sa kahabaan ng C5 Road Flyover Ortigas sa may Barangay Ugong, Pasig City. Binabagtas umano ng Mitsubishi Montero ang naturang lugar nang nawalan ito ng kontrol hanggang sa araruhin nito ang plant box Center Island ng flyover ng naturang lugar. Sa lakas ng impact, tumalon at tumilapon ng ilang metro na bumangga naman sa isa pang parating na Toyota Innova na minamaniho naman ni Yadaw. Sakay ang 5 nurse na papuntang northbound lane. Sa tindi ng pagkakabangga sa Innova, natanggal ang bubong nito at tumilapon ang mga sakay ng siyang dahilan ng pagkamatay ng 3 mga nurse. Ayan po mga kaibigan ang balitang nasyonal at balitang pulisya. Samantalang balitang probinsya naman tayo. Isang dating sundalo ang namatay ng barilin ng hindi kilalang salarin Kamakalawa sa Barangay Kalumpang, Placer, Masbate. Ang biktima na nagtamo ng tama ng bala ay nakilalang si dating sundalong Julius Chuy ng Philippine Army at nakatira sa nabanggit na bayan. Sa investigasyon ay pasakay pa lamang ng sasakyang motorsiklo itong si Choi ng pagbabarilin ng suspect. Inaalam naman ngayon ng mga otoridad ang motibo sa pagpamamaslang sa biktima. Ayan po mga kaibigan ang probinsya, balitang probinsya. Samantalang isang dalaga ang ginahasa ng kanyang pinsan Kamakalawa sa lungsod na ito, sa lungsod ng Cagayan de Oro City. Ang biktima ay tinago sa pangalang DC, 24 anyos at nakatira sa nasabing lungsod. Hindi naman pinangalanan ang tumakas na suspect hanggat hindi siya nadarakip ng mga otoridad. Ayon sa biktima, natutulog siya sa kwarto nang pumasok ang suspect at tinutukan pa siya ng patalim at pinagbantahang papatayin habang isinagawa ang panggagahasa sa kanyang pinsan. Yan. Bakit mo pinsan niya ha? Yan po mga kaibigan. At samantalang itong mga motorista mag-iingat, lalo na papunta ka ng Isabela. Ayun na, nadisgrasya na. Isang rider ang namatay ng aksidente itong banggain ang minamaniho nitong motorsiklo sa isang patawid na baka
Kamakalawa sa Barangay Santos San Agustin sa lalawigan ng Isabela. Nakilala ang biktima na si Jerry Alipio, residente ng Barangay Imalabas Norte sa nasabing bayan. Ayon sa mga saksi, matulin ang takbo ng motorsiklo ni Alipio nang bigla namang may tumawid na baka. Dahil dito bumangga ang motorsiklo sa baka at tumilapon ang biktima at bumagsak ito at nabagok ang kanyang ulo sa simentadong kalsada. Ito ang naging dahilan sa kanyang maagarang kamatayan. Yan po mga kaibigan ang balitang provincial, national at dito naman tayo sa balitang Gapo. Dito sa balitang Ulong Gapo. Ito. Ang maagang pagpasa na maipapatayo ang SM sa Ulong Gapo sa may Marikit Park ay mga batang Gapo ang itinuturo. Ayan Itinuturo ng isa sa mga opisyal ng City Hall ang mga batang Gapo ang dahilan kung bakit napaagang napasyahan ng local government ang pagpapatayo ng SM Complex sa Marikit Park, Olongapo City. Pinangungunahan ni Patrick Escusa, presidente ng Batang Gapo, ang public hearing nitong mga nakaraan sa Olongapo City Convention Center na kahit may nag-upos pa ay agad itong isinara ang nasabing talakayan. Si Patrick Escusa din ang nagsuggest o nagsuhestyon na protektahan ang mga century na mga puno sa nasabing lugar kung may matatamaan na itatayo ang SM sa nabanggit na lugar. Yan ibig sabihin mga batang Gapo pala ang dahilan kung bakit napaaga ang pagpasa na maipatayo kaagad ang SM sa Marikit Park. Nako, nangyari ito. Mamaya, bibigyan natin ng komento yan. Samantala, pagkakabinta sa lupa ng Calvary Church sa... Yan po banda ito sa Asinan, di ba? Hindi tiyak kung private o government. Hindi tiyak ng isang opisyal ng City Hall kung sa government ba ang lupa na kinatatayuan ng Calvary Church. Dahil bakit hindi daw ito naisama sa lease contract ng SM ang naturang lugar kung ito ay government na property? Napag-alaman naman na napagkasunduan umano ito ng dating administrasyon na pinagagamit lamang ng nasabing relihiyon ang lugar hanggat gusto nila bilang pagrespeto sa kanilang relihiyon. Bagamat may lumalabas na iilan ding elected official at City Hall official ang nag-aahinte sa bintahan ng lupa sa Calvary Church dyan sa Asinan, Olongapo City. Hay, Ginoo. Yan po mga kaibigan, ang isa sa ating mga, ayan ang balitang Olongapo. At tayo naman ay magtatawag sa ating mga correspondent na nakalapag ngayon sa iba't ibang lugar yan sa labas ng ating himpilan sa iba't ibang lugar ng Olongapo. Habang inaayos po natin ang mga iba pa nating mga reporter dyan sa Bataan, Zambales at maging dito sa loob ng Olongapo. Kailangan kasi dati dito malaman ang lahat ng kaganapan, katulad ng kaganapan nung masagasaan yung bata na ng jeep na pagmamay-ari na hawak na alaga ng DSWD ng Olongapo. Abay, Panginoon, alaga ka ng DSWD, ba't nasa labas yan? Yan abay, hindi, ako,
makontak ang ating okay. Yan po mga kaibigan ang inyong nasasaksihan na mga balita at alamin naman natin kung anong bit-bit na balita naman ni Ramon Aquino. Ito yung senior correspondent natin dito sa programang Ronda Balita. Good morning, Mon. Yes, Mon. At ba't naputol si Mon Aquino. At atin pong patuloy na tawagan ang ating ngayon ay wala pa at ibalik, wala na. Babasa na lamang tayo ng editorial dahil mukhang nasaid Ito po mga kaibigan, sa editorial po tayo. Ito po ay mas matindi po ang atin pong namnamin na mga ating mga balita at ang magaganap sa ating bansa, magiging sa loob ng sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Dahil po rito ay medyo sabi nga nila ay nangangamoy World War II, World War III. Ay ito yung pangbabastos ng Russian President sa Australia. Nag-walk out si Russian President Vladimir Putin sa G20 conference na ginanap sa Brisbane, Australia. Kinuyog kasi siya ng mga leader ng Amerika at Europe. Malinaw na nawala na ng diplomasya ang mayoriya ng mga bansa. Masilan ang implikasyon nito. Imbis na magbunsod ng kapayapaan at pag-aayos ng buong daigdig, ang mga leader na ito ng mga bansa ay nagbuyo pa sila ng isang mainitang tunggalian. May armas man o wala. Sa pagbabalik ng martial art artist na si Putin sa Moscow, walang duda na pupulungin niya ang kanyang mga military commander at hihigipitan ang paghihimasok ng Ukraine. Wala nang magaganap na ceasefire sapagkat ang oportunidad na ito sa usapang pangkapayapaan ay inililibing na sa Australia. Malinaw na ang pulong ng G20 sa Brisbane, Australia ay siyang magiging mitsa ng ikatlong digmaang pangdaigdigan. Sa isang dahilan, walang sinumang leader ng bansa na nagpamalas ng diplomatic karakter na napakahalaga sa panahon ng namumuong digmaan. Ang mitsa ng ikatlong digmaan ay sinindihan sa Brisbane, Australia at mabilis na gagapang ito patungo sa Ukraine at magliliyab sa Europe bago madamay sa sunog ang Middle East, kung saan hindi na maiiwasang mahawa ang Amerika at ang Afrika, maging ang buong Asia. Ipanalangin na lamang natin na huwag sana itong maganap sa panahon ng ating henerasyon ngayon. Yan po mga kaibigan ang ating editorial at tayo na susunod na ang programa ni Errol Dacami Show. Maraming salamat mga kaibigan sa pagsama ninyo sa akin sa loob ng isang oras sa programang Ronda Balita. Mabuhay po kayo!